So dako naman po tayo sa latest na update sa binabantayan po natin na bagyo na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility na si Tropical Storm na may international name na Manny. So yung latest location niya po as of 3 a.m. ay nasa 1,480 kilometers silangan ng Eastern Visayas. At nagtataglay po ito ng lakas ng hangin na umaabot ng 85 kilometers per hour malapit sa gitna. May pagbugso na umaabot ng 105 kilometers per hour at kumikilos po pakanluran or westward sa bilis na 30 kilometers per hour. Sa ngayon po, wala pa po itong direktang epekto si Bagyong Manny sa anong bahagi po ng ating bansa. Kung makikita po natin dito sa ating latest satellite animation. Ngunit inaasahan po natin na mabilis po siyang lalapit sa ating kalupaan sa mga susunod na araw. Possible po na maramdaman po natin yung epekto niya this coming Friday evening or sa darating na weekend. So as much as possible po ay paghandaan na po natin yung paparating na bagyo. So alamin po natin yung magiging pagkilos po nitong bagyo at yung mga areas na posibleng maapektuhan nitong papasok na si Bagyong Manny. So ito po yung latest na track forecast. As of 11 p.m. po ito. So based po sa kanyang track ay kikilos po generally westward itong si Bagyong Manny at maaaring pumasok po ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang gabi po yan at bibigyan po natin ng local name na si Pepito. So itong si Bagyong Pepito habang patuloy pong lumalapit sa ating kalupaan ay patuloy po siyang lalakas at maaaring umabot po ng typhoon category mamayang gabi po or bukas ng madaling araw. So kita po natin dito sa ating central track na may landfall scenario po tayo sa may bahagi ng Bicol region. Possible po this coming weekend at babaybayin niya po yung bahagi ng Southern Luzon sa darating na weekend sa darating na Sunday po yan. So ngayon nakikita po natin na dahil nasa karagatan pa rin po itong si Bagyong Manny, ay hindi po natin inaalis yung possibility ng isang rapid intensification or mabilis na paglakas nitong bagyo. So in the event po na maging favorable yung conditions para dito kay Bagyong Pepito, ay hindi po natin inaalis yung possibility na maaring umabot po siya ng super typhoon category. So as much as possible po, paghandaan na po natin yung posibleng pagdating nitong bagyo sa mga susunod na araw. Although nakikita po natin yung ating central track ay maaaring tumama dito sa may Bicol region, malawak pa rin po yung sakop ng forecast cone or of probability or forecast confidence cone nitong sa ating latest na forecast track. So hindi lamang possible or hindi lamang po sa Bicol region ang posibleng daanan ng sentro ng bagyo, maaaring din po sa may Eastern Visayas ang possible landfall scenario, maaaring din po sa Quezon, pwede sa Aurora, gayon din sa ilang or possible din po sa may Isabela. So yung areas po na kung saan nakapaloob or shaded ng puti, pwede po yung daanan ng sentro ng bagyo sa mga susunod na araw. Kaya continuous po yung monitoring natin, especially po sa areas ng Bicol region, sa may Visayas, ganyan din sa areas ng Mimaropa at Calabarzon, maaaring maramdaman po natin yung epekto nitong si Bagyong Pepito or papasok na Pepito this coming weekend. So as much as possible, paghandaan po natin yan. So dahil inaasahan po natin na lalapit na itong si Bagyong Manny or Bagyong Pepito sa ating kalupaan, ay inaasahan po natin na unti-unti na pong mararamdaman yung malalakas na mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas, gayon din sa Bicol region sa darating na Sabado po yan. Maaring maranasan po yung heavy to intense na mga pag-ulan sa Northern Samar, at pagdating naman po sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, gayon din sa Samar at Eastern Samar, possible po ang moderate to heavy na mga pag-ulan. So as much as possible po, kung low-lying areas po or hazard prone yung ating mga areas, ay mag-ingat po sa mga posibilidad ng pagbaha o pagguho ng lupa. So yun lamang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Manatili po tayong updated sa mga forecasts at updates ng Pag-asa. Yung next tropical cyclone advisory po natin ay mamayang alas 11 ng umaga at yung next bulletin po natin ay mamayang 8 a.m. At bisitahin lang po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.ust.gov.ph. Yan lang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Ria Torres. Magandang umaga. Patuloy po tayong mag-ingat at maraming salamat.